Magandang araw po mga ka-DM at welcome po dito sa DM Stories YouTube channel. Bali, may kwento tayong bago ngayon pero bago natin simulan ay shoutout ko lamang yung nag-comment sa last episode natin na si Brian Gutierrez. Sabi niya rito, magandang gabi Sir Joseph. Ang masasabi ko, tama ang desisyon ni Teban, mahirap kalabanin ng puso, lalo't sa pagkabata, silang dalawa ang magkasama at alam niyang mahal na mahal siya ni Amara. Tunay na pag-ibig ang sa dalaga. Yun no, maraming salamat po sa iyo Sir Brian Gutierrez sa napakagandang komento. At tamang-tama po kayo. Tama po kayo sa sinabi niyo na hindi talaga kayang pigilan ng puso, lalo na sa ganyang mga bagay. At sa kwento po natin nga pala ngayon sa channel na ito ngayon, ito naman po isang napakagandang kwento rin. Dito, masusubok talaga yung galit ninyo emosyon ninyo sa ating bida. Isa siyang may nakaraan na pilit niya ng tinatakasan pero pilit naman na binabalik ng mga taong may mga hindi magandang mga kalooban. Panoorin na lang po natin at pakinggan. Yun lamang po at maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Babangon mula sa putik, pipi at bingi mula sa mapanghusgang paligid. Ang malagay mahal siya ng lalaki at tutulungan siya nito na maibalik ang normal niyang buhay. Ngunit hindi niya akalain sa pag-akyat niya ng bahay ng pamilya nito ay mas lalo pang bumaba ang kanyang pagkatao. Ikaw pala si Ella na laging kinukwento ni Ino sa amin. Anong meron sa iyo at tila baliw na baliw sa iyo itong aking kapatid na si Ino? Ang alam ko sa isa kang babae. Babaeng nagbebenta ng aliw. Ibig sabihin, daan-daang kwan nang kumamit sa iyo. Hindi niya inasahan na sa unang araw na nakilala niya ang kapatid ng kanyang asawa ay maanghang na salita na agad ang kanyang napala. Pilit nitong pinahaba ang kanyang pasensya. Pilit nagtitimpi. Dahil kuya siya ng kanyang kapatid. Magalang pa rin siyang kinakausap. Magandang araw kuya, ikaw ba si Kuya Luis na kapatid ni Ino? Naikwento kasi niya sa akin. Nasabi rin niyang darating ka ngayon. Kung hindi lang importante ang lakad niya, hihintayin ka niya dapat dito. Wala pala dito ang kapatid ko. E di ikaw lamang ang haharap sa akin ngayon. Sigurado naman ako na marunong ka rin makisama, hindi ba? Pasensya na po kuya, wala po siya dahil sa mahalagang lakad. Pero sisiguraduhin niyang makauwi para magkita kayo. Hintayin niyo na lamang po. Hindi niya inasahan ang biglang paglapit nito. Ngumisin ng nakakaloko. Hindi niya inasahan ang gagawin nito sa kanya. Inawi nito ang kanyang buhok. Pagkatapos ay naglakbay ang mga daliri nito mula sa kanyang muka patungo sa kanyang lawi. Agad niyang inilayo ang kanyang mukha dahil naaasiwa siya sa ginagawa nito. Alam niyang hindi maganda ang balak nito sa kanya. Ano ba Kuya Luis, hindi tama yung ginagawa po ninyo. Hindi mo dapat ako binabastos ng ganito. Asawa ko ng kapatid mo kuya. Bakit? Akala mo ba karespe-respeto ka? Inahon ka pa rin ng kapatid ko mula sa putik. Isa ka pa ring babaeng bayaran. Maliwanag ba? Ilang kamay na bang humawak sa'yo? Bigla nitong pinunit ang kanyang suot na blusa. Napasigaw siya sa gulat nang tumambad sa harapan ng kanyang bayawang harapan niya. Ay, sino ba palang hindi mabubusog nito? Pagkatapos, kaya naman pala, nakakagigil. Hindi ko masisi ang kapatid ko kung bakit gusto ka niya. Kuya, wag mong gawin ito. Kasal kami ni Ino. Kapatid ka po niya. Maawa ka naman po. Kahit respeto na lang sa kapatid niyo kahit hindi na sa akin. Hindi siya magagalit sa akin. Sanggang dikit kami ng kapatid kong yon. Kaya niya akong pagbigyan sa ganitong bagay. Kung sa club nga, hindi lang siguro benting kalalakihan ng nakatikim sa'yo, hindi ba? Bakit ako na kapatid niya hindi pwede? Wala siyang magawa kundi ang umiyak. Ang buong akala niya ay magkakaroon na ng halaga ang kanyang buhay dahil may matino siyang asawa. Iyon pala ay ganoon pa rin. Mababa pa rin siya at marumi. Walang pagbabago. Pagkatapos siyang pagsawaan, ito'y mabilis na itong nagsuot ng damit at pantalon. Ano, gusto mo pa?
Magbihis ka na bago pa madatna ng kapatid ko ang ganyang ayos mo. At huwag na huwag itong makakarating sa kapatid ko, maliwanag ba? Oras na masira ang relasyon naming magkapatid, makakatikim ka sa akin. Tumango lamang siya. Mabilis na nagbihis, tapos ay inayos ang sopa kung saan siya nito ginawa ng kahalayan. Saktong nakapag-ayos na siya ng kanyang sarili nang dumating si Ino. Nagulat ito nang makita ang kapatid nito sa bahay. Kuya, hindi mo naman sinabing maaga ka palang darating. Minadali ko na nga ang transaksyon para makauwi ako agad ng bahay eh. Naisip ko lang na sobrasahin ka. Mukhang gumana naman, di ba? Oo nga pala, bakit hindi ako imbitado sa kasal mo? Kuya, sa West lang yun. Para lang maging legal ang pagsasama namin ni Ella. Sa susunod kapag nagdesisyon si Ella na sa simbahan kami muling ikakasal, doon iimbitahan kita. Tumawa lamang ito ng mahina. Tila naman naiinsulto si Ino sa paraan ng pagtawa nito. Aalukin sana ito ni Ino ng pagkain ngunit mariin itong tumanggi. Ayos lang, nabusog na ako. Sa susunod na dalo naman, yung mabubusog akong muli. Ngising kabayo ito at nagpaalam na. Tinapik pa nito ang kanyang balikat kaya napangiti siya ng peke. Nang tuluyan na itong makalayo, ay tinanong siya ng kanyang asawa kung maayos ba ang kanilang pag-uusap ng kuya nito. Nagtaka ito kung bakit umuwi agad ang kapatid gayong ito naman ang gustong makausap. Mabait naman si Kuya Luis, hindi ba? Hindi ka ba niya sinungitan? O baka may ginawa na naman siya sa'yo? Mabait ang kuya mo? Oo, sobrang bait niya. Maayos ka usap. Maayos ang usapan namin. Tumawa ito nang sabihin niya yon. Naikuyom niya ang kanyang mga kamay. Kahit asawa niya, hindi niya pwedeng mapagsumbungan. Kapatid ito ng halimaw na ng baboy sa kanya. Hindi niya alam kung paniniwalaan din ba siya nito. Kinabukasan, maagang muling umalis si Ino. May mga kailangan na naman itong gawin. Hindi permanente ang trabaho nito ngunit malaking pera naman kapag nakadilihensya. Dealer ito ng mga baretang ginto sa black market. Kaya malaki ang komisyon nito na umaabot sa milyon ng halaga kapag may naibentong ginto ang kliyente nito. Hindi niya inasahan na sa pag-alis ni Ino ay siya namang pagpasok ng kuya nito. Kuya, anong ginagawa mo dito? Umalis na po si Ino. Balik na lang po kayo bukas. Tiyak na walang lakad yun bukas. Balikan mo na lamang siya kung gusto mo. Hindi naman si Ino ang kailangan ko eh. Ikaw, anong meron ka? At kahit ako'y nag-uumpisa na ring mabaliw sa'yo, alam kong hindi magagalit si Ino nito. Hindi ka naman malinis nang kunin ka niya eh. Umayos kayo, kuya. Huwag niyo na po ituloy ang masamang balak niyo. Pinagbigyan na kita kahapon, hindi kita ginawang isumbong kay Ino dahil pinahalagahan ko ang pagiging magkapatid niyo. Huwag mo nang uulitin ito. Bakit hindi uulitin kung pareho naman tayong nagustuhan, hindi ba? Saka ganyan dapat pahalagahan mo ang relasyon naming magkapatid. Halika na sa loob, huwag ka nang magkunwari pa. Alam ko namang gustong gusto mo ito eh. Hindi totoo yan, kuya. Kuya Luis, maawa naman po kayo. Huwag mo naman pong lokohin ang kapatid mo. Kung itutuloy mo pa rin itong kahibangan mo, mapipilitan akong buhayin ng dugong itim sa katauhan ko. Umalakak pa ito sa kanyang banta. Ang buong akala nito'y wala yung kahulugan. Hindi nito alam na isa siyang anak ng mangkukulam. Napilitang lumuwas ng lungsod upang matakasan ang ganoong gawain. Tandang-tanda pa niya ang sinabi ng kanyang ama noong 7 taong gulang pa lamang siya. Sa ayaw at sa gusto mo, Ella, kailangan mong aralin ang bagay na ito. Dahil ito lamang ang magiging proteksyon mo balang araw. Naiyak na lamang siya nang maalala ang bagay na yon. Tama ang kanyang ama. Hindi madali ang buhay sa labas. Sa kagustuhan niyang lumayo sa itim na gawain ng mga magulang, pumunta siya ng lungsod sa edad na 15 anyos. Tinakasan ng mga magulang upang magkaroon ng normal na buhay, hindi puro ritual sa harapan ng itim na kandila. Anong itim na kapangyarihan bang meron ka? Nakakatakot ba? Mukha namang wala namang dapat ikabahala sa ganda mong iyan. Sige lang, Kuya Luis. Ang pagiging maganda ko lamang ang tignan mo. Huwag yung pagiging masama ko. Huwag mo lang akong masisisi kung ano man ang mangyayari sa'yo. Binuksan niyang kanang palad at iniharap sa lalaki.
Napahawak ito sa sariling leeg na tila ba nasasakal. Mas lalo niyang diniinan. Naging kulay itim na ang kanyang mga mata. Maging ang mga ugat niya ay naglabasan sa mukha at sa mga kamay. Ano ginawa mo? Tigilan mo, Ella. Hindi ka tao. Halimo ka. Pinuhay mo ang galit sa puso ko. Pinagbandaan na kita, pero binaliwala mo lang. Ngayon hihilingin mo tumigil ako. Ngayon, malalaman mo kung anong totoong kwento ng buhay ko. Kung paano yung pilit na pinasasama. Hindi ko na uulitin, patawarin mo ko. Aalis na ako. Hindi ko sasabihin sa lahat ano man ang pagkataong mayroon ka. Wala na kuya, sinimulan mo ulit. Kaya isa ka na sa mga lalaking naging biktima ko sa gawaing ayaw ko naman sanang gawin. Una ko palang naging biktima, ang beking naglagay sa akin sa mundo ng dilim. Ang unang nagbenta ng aking pagkatao sa isang bar, kapalit ng malaking halaga ng pera. Kung hindi lang naman kailangan mabusog ang tiyan, hindi ako magiging ganito. At kung hindi lang ako niloko ng baklang yon, hindi ganito ang buhay ko. Hindi ako magiging babaeng bayaran na sobrang liit at sobrang dumi ng tingin mo. Umiling itong hawakan leeg nang gagatalang ugat nito at sobrang pula na ng muka. Mas natakot ito nang bigla siyang lumutang sa ere. Namumula ang mga mata nang gagatalang mga berdeng ugat sa muka. Ginalaw niya ang kanyang kamay kaya bigla itong natumba. Pati haya, halos hindi na mawala sa pagkadilat ang mga mata nito. Gulat na gulat sa kanyang naging anyo. Ang kaninang maladyosang sobrang amo ng buka, dinaig pa ang isang halimaw na nakatira sa ilalim ng lupa. Wala pa tayo sa sukdulan kuya. Buti na lang kapatid ka ng asawa ko kaya hindi kita papaslangin. Babaliwin lang kita. Pero kapag naging mas malala pala ang gagawin mo sa akin, hindi ako magngingiming paslangin ka na lang para hindi ka na makalapit ng albularyo. Umiling-iling ito habang mabagal ang hakbang niya palapit dito. Siya naman ngayon ang humahalakhak. Gusto niyang ipakita rito na hindi siya mahina, na hindi siya santa-santita, na natatapos din ang kanyang kabutihan. Nilapitan pa niya ito at nilagay ang hinlalaking paa sa noo nito. Bigla itong nawalan ng malay, ngunit muli niyang nilagay ang kanyang hinlalaking paa makalipas ang ilang segundo. Nang magising ito'y tulala na ito at hindi na makausap pa. Yan ang napapala ng mga taong hayok. Uwi na. Pwede ka nang umuwi. Agad itong tumayo at lumabas ng pinto. Halong emosyon ang kanyang naramdaman nang makaalis na ito. Kasalanan nyo. Pilit kong tinatago ang aking pagkatao. Pero kayo, wala kayong pasintabi sa kapwa nyo. Kaya dapat lamang din sa inyo ang kasamaan. Padabog niyang isinarado ang pinto. Doon na niya pinakawalan ng kaninang mabigat sa dibdib niya. Napahagulgol siya habang inaalala ang mga negatibong bagay na nangyari sa kanyang buhay. Ang nais lang naman niya ay mamuhay ng normal bilang tao, subalit pilit siyang pinapasama ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kinahaponan ay masayang dumating ang kanyang asawa, dala ang magandang balita. Malawak ang mga ngiti nitong lumapit sa kanya. Pinaggan siya nito sa noo pagkatapos ay umupo ito sa kanyang gilid sabay hawak ng kanyang kamay. Bakit ba anong meron at ganyan kakasaya? Mahal, malaki ang naging komisyon ko ngayon sa pagbebenta ng ginto. Ito na yata ang pinakamalaking misyon ko. Itong pinakamalaking komisyon, mahal. Talaga, edi binabati kita ang swerte mo. Oo, mahal. 1.2 million ang nakuha kong pera sa komisyon ko. Ang laki nga naman, nakapag-ipon ka na talaga ng malaki. Oo, pero halika, ibibili kita ng alahas. Regalo ko sa'yo. Gusto ko maging masaya ka. Naku, wag na. Ayos lang naman ako sa ganito. Hindi ako mahilig sa alahas. Aanhin ko naman yan eh. Hindi naman ako lumalabas ng bahay. Mahal investment din ito. Taon-taon kaya lumalaki ang halaga ng ginto. Saka, huwag kang mag-alala dahil lagi kitang ipapasyal simula ngayon. Eh mamaya sabi mo diba pupunta dito ang kapatid mong babae na kaidaran ko. Paano? Magagalit yun. Makapaghihintay naman yun kapag nandito na. Manood na lamang yun ng telebisyon. Kahit gabihin pa. Kaya sige na, magbihis ka na. Sabi mo yan na? Oo nga, sige na, magbihis ka na.
Napilitan na lamang siyang magbihis dahil gusto nito. Dala siya nito sa isang jewelry shop. Ito rin ang pumili ng ternong hikaw, singsing at kwintas. Halagang 300,000 mahigit iyon. Pinasuot agad sa kanya, kaya pakiramdam niya'y nagmumukha na siyang mamahalin sa mga sandaling iyon. Sa susunod mahal, halagang milyon na ang bibili natin. Sa ngayon kasi kailangan nating mag-ipon sa bangko. Ayokong kapag nagkaanak tayo'y mahihirapan tayo pagdating sa pera. Salamat sa pagmamahal mo, Ino. Mukhang hindi ako magiging karapat-dapat na asawa at ina pagdating ng araw. Baka naman hindi ka pa sigurado sa akin, sabihin mo lang. Mahal naman higit sa inaakala mo. Mahal na mahal kita. At ikaw lamang ang babaeng gusto kong kasama hanggang sa pagtanda. Ilang beses ko bang dapat na sabihin sa iyo yun? Naiyak na lamang siyang napayakap sa asawa. Kapag nalaman ito ang ginawa ng kuya nito sa kanya at ang parusa na ipinataw niya rito, hindi siya sigurado kung hindi ba magbabago ang pagmamahal ng kanyang asawa sa kanya. Pagdating sa bahay nila'y naabutan nilang naroon ng kapatid ni Ino na babae. Bagot na bagot at nakasimangot na nanonood ng telebisyon. Pasensya na, Laila. May mahalagang lakad kasi kami ng ate Ella mo. Kumain ka na ba? May mga pagkain naman dyan sa rep. Mukha ngang mahalagang lakad yun, kuya. Kumikinang yung ginto eh. Halatang bago. Yan yata ang mahalagang lakad na mayroon kayo. Hiyang-hiya siyang tumingala sa kanyang asawa. Ayaw niyang masabi ng kanyang bayaw o ng kanyang hipag na isa siyang gold digger o oportunista. Ang sama pa naman ang paraan ng titig ni Laila sa kanya. Kulang na lamang ilamunin siya nito. Yung sa akin, kuya, nasan na? Kapatid mo ko, di ba? Ang totoo mong pamilya. Saka na, Laila, marami na akong pinamili sa iyong alaasa. Ang ate Ella mo, ngayon pa lamang siya nabilhan nito. Sa'yo na lang itong kwintas, Laila. Ayos lang naman sa akin dahil hindi naman ako mahilig sa ganito eh. Naku, hindi pwede. Ano ka ba? Sabi ko naman hindi ba? Sa susunod na siya. Hindi mo pwedeng ipamigay sa iba yung bagay na regalo ko sa iyo. Ibang tao pala ako? Kailangan mo maintindihan, Laila. Ang binibigay ko sa iyo ay sa iyo. Ang sa ate Ella mo ay sa kanya rin. Maliwanag ba? Tumango ito pero nakasimangot pa rin. Nagpaalam sandali si Ino na papasok sa kwarto, kaya naiwan silang dalawa na parehong tahimik. Nang tingnan niya ito'y bigla siya nitong inirapan. Nagulat siya at hindi inasahan na gagawin nito yon. Para itong batang inaway niya dahil sa hindi niya ito pinahiram ng laruan. Nagulat pa siya nang bigla itong magsalita. Kahit anong mamahaling bagay ang ikabit sa isang taong madumi, dugyot pa rin at hindi bagay. Isa kang bagay na inaho ni kuya mula sa putik. Kahit anong paligo mo, marumi ka pa rin. Ako bang sinasabihin mo niyan, Laila? May multo ba tayong kasama? May elemento bang nandito? O sadyang kinakapalan lang ang muka? Imposible namang hindi mo pa alam na ikaw ang tinutukoy ko. Laila naman, hindi ko naman kagustuhan ito. Ang kuya mo ang may gustong bilhin ito. Huwag niyo naman akong inaapak-apakan. Nagbagong buhay naman ako eh. Hindi ako mahilig sa material na bagay. Sadyang ang kuya mo ang may gusto nito. Kunwari ka pa. Gustong gusto mo naman. Hindi mo pa ba aaminin? Simula nang dumating ka sa buhay ng kuya, lagi na lamang akong kinakalimutan. Lahat ng atensyon niya sa iyo na lahat napunta. Sasabihin ko sa kanya, o di kaya'y ako na lamang ang bibili sa iyo. May ipon din naman ako eh. Huwag mo akong kalabanin, Laila. Gusto kong maging magkaibigan tayo. Ew, kung galing sa pera mo, wag na lang. Tiyak namang galing yan sa masama eh. Hiyang-hiya siya nang marinig yon. Pinamukha nito sa kanya kung gaano siya kababa. Muli itong natahimik nang marinig ang pagbukas ng pinto. Lumapit muli sa kanila si Ino. Nakabihis na ito pambahay. Nakangiti pa rin ito at walang ideya sa kung ano ang nasa pagitan nilang dalawa. Usap lang kayo dito, magluluto ako ng ating hapunan. Dito ka na maghapunan, Laila, para may kasama kami ng ate Ella mo sa hapag. Hindi mahal ako ang magluluto para sa ating hapunan. Kayo na mag-usap dito ng kapatid mo. Banding nyo na rin. Minsan lang kayong magkita eh. Ako ang magluluto, dito lang kayo. Laila, ayusin mo ang pakikitungo sa ate Ella mo. Baka mamaya magmaldita ka ha. Bakit ko naman gagawin yon? Maayos naman akong kausap, di ba ate? Close tayo, di ba?
Nagulat siya sa pinakitang ugali nito. Hindi ito nalalayo sa ugali ng Kuya Luis niya. Gayunpaman ay napilitan siyang tumango. Nang tumalikod si Inoy, nagulat siya nang bigla siya nitong sabunutan. Aray ko, Layla. Bakit mo ginawa yun? Ang sakit. Parang gusto mo kong ilaglag ah. Huwag kang bida-bidahan, baka makalbo kita. Kapag may sinasabi ako, sumakay ka. Akala mo hindi ko alam na peke ka rin? Biglang naging kulay itim ang kanyang mga mata. Nang katalbigla ang kulay itim niyang mga ugat. Nagulat si Layla nang makita yon. Ano yan? Anong anyo yan? Halimaw ka. Kampun ka. Kampun ka ng kasamaan. Kung hindi kita kilala, mas lalong hindi mo ko kilala. Huwag mo akong ginagalit kung ayaw mong maging paralisado habang buhay. Nagtitimpi ako sa pambabastos nyo, pero sobra na kayo. Bigla siyang bumalik sa normal na anyo. Napalunok ito ng sunod-sunod at halos madikit na sa dingding ang likod nito. Pinagpawisan ito na sobra at iyon ang tagpong naabutan ni Ino. Layla, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nakatikit dyan sa pader? Pinagpapawisan ka ba? Ayos ka lang ba? Halimaw? Halimaw siya. Sino? Saan? Adik ka ba, Layla? Umayos ka nga. Umiling-iling ito at diretsong tumayo. Agad nitong pinulot ang bag nito at nagmadaling lumabas. Layla, bumalik ka dito. Anong nangyayari sa'yo? Anong nangyari dun, mahal? Hindi ko alam, baka may nakitang multo. Ayaw kasing magsalita eh. Nagulat nga din ako sa mga kilos niya. Nako, dinamihan ko pa namang magluto ng alimango. Paborito niya yun eh. Tahimik lamang siyang nakaramdam ng konsensya. Siya na yata ang may dugong itim na may halong dugong anghel. Hindi rin naman lumalabas ang kasamaan niya kung hindi siya ginagalit. Kinabukasan na nang mabalitaan ni Ino ang nangyari sa Kuya Luis nito. Dumating maaga pa lamang ang ama nitong si Mang Enrico. Malungkot na ibinalita ang nangyari sa anak nito. Hindi ko nga alam kung anong nangyari. Bigla na lamang siyang umuwing tulala. Hindi ko makausap. Hindi ko alam kung ano bang nangyari. Baka naman nagdodroga yan, tay. Dalhin niyo sa doktor para malaman natin kung anong pinagagawa ng batang yan. Dumukot ito ng pera at ibinigay yon kay Mang Enrico. Nag-alangan pa ito. Nang tumingin sa kanya, tila ba nahihiyang tanggapin yon. Sige na po tay, mabait si Ella. Walang problema sa kanya kung magbibigay ako sa inyo. Saka obligasyon ni Ino bilang anak na alagaan at sustentahan kayo. Pinaghirapan niya ni Ino kaya wala akong karapatan na magreklamo o maging madamot. Saka kung sakali namang pera ko yan, itutulong ko pa rin naman dahil iyon ang dapat. Nako, napakabuti naman pala nitong asawa mo. Pasensya na, iha. Huli ko na rin nalaman na may asawa na itong anak ko. Napakamasikreto rin kasi nito. Ayos lang po, pasensya na po. Kagustuhan ko rin kasi ito. Nahihiya po kasi ako sa inyo, kaya pasensya na po talaga. Inintindi siya ng kanyang biyanang lalaki. Kahit paano'y masaya siya dahil mabait ang kanyang biyanan. Matapos may pasuri sa doktor ang kapatid ni Ino, ay lumabas na negatibo ang resulta. Walang makitang sakit sa mga laboratorio nito. Parang gusto niyang bawiin ang binigay niyang sakit sa kapatid ni Ino, ngunit walang garantiya na magiging mabait ito. Kaya bahala na kung magiging habang buhay ito sa ganong sitwasyon. Namataan niya ang kanyang asawang nakatulala sa harapan ng bintana. Alam niyang problema nito ay ang kapatid. Kung pwede lamang niyang sabihin dito na may kasalanan ito, kaya niya nagawa ang bagay na yon. Napansin siya nito kaya napalingon ito sa kanyang gawi. Mahal, kanina ka pa ba dyan? Hindi naman. Problema mo na naman bang kapatid mo? Bakit tulala ka dyan? Oo, mahal. Yun nga dinala ni tatay sa albularyo, baka kasi hindi ordinaryong sakit lang. Maloko rin kasi minsan si kuya. Kaya anong mali natin kung may gumawa sa kanya ng hindi maganda? Nagulat siya sa sinabing yon ng kanyang asawa. Paano kung mabisto ang kanyang ginawa? Hindi siya mapalagay sa mga oras na yon. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Baka ibalik sa kanya ng albularyo ang ginawa niya at ikamatay niya gaya ng nangyari sa kanyang ina. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin sa mga oras na yon. Napansin ni Ino ang kanyang pagiging balisa
kaya natanong siya nito. Ayos ka lang ba mahal, bakit parang namumutla ka? May dinaramdam ka ba sa katawan mo? Ha? Wala, ayos lang ako. Papasok lang muna ako sa kwarto, mahal. Kung gusto mong kumain, pwedeng mauna ka na lang. Patakbo niyang tinungo ang kwarto. Hindi niya alam kung bakit biglang uminit ang kanyang katawan. Ramdam niyang may kung anong mainit na enerhiya na tila ba bumabalot sa kanyang katawan. Maya-maya pa'y napatakip siya ng kanyang tainga. Halos mabingi siya sa tinis ng tinig na bumubulong dito. Ano ba? Anong kailangan mo sa akin? Bakit kailangan mo pang sapiliting kunin ang aking kaluluwa? Anong ginawa mo sa taong ito? Pagagalingin mo o ibibigay ko sa iyo ang karampatang parusa. Gawaing itim ito. Hindi ko maaaring konsintihin yung ginawa mo. Bago mo ko parusahan, alamin mo muna kung anong kasalanan ng lalaking yan. Basta ka na lang nagbigay ng parusa nang hindi mo alam ang kwento. Kahit may kasalanan yung tao, wala kang karapatang maglagay ng sakit sa katawan ng taong ito. Alisin mo ito ngayon na. Bigla niyang naramdaman na tila pinipigil ang pagtibok ng kanyang puso para siyang binabalot sa sobrang init ng kanyang katawan. Nakatapat niyang isang magaling na albularyo kaya wala siyang magawa kundi ang bawiin ng parusang binigay niya. Sige na, oo na, aalisin ko na. Tama na. Mabilis niyang nilinis ang katawan ni Luis at pagkatapos niyang makuha yon ay saka lamang din unti-unting naglaho ang init sa kanyang katawan. Huwag mo niyang ulitin sa lalaking ito ang iyong ginawa. Kung hindi ay baka kamatayan niyang magiging parusa mo. Naliligo siya ng pawis at halos wala nang natirang enerhiya sa katawan. Bakit hindi siya maaaring magparusa? Siya naman ang inabuso. Kung naging mabuti ito sa kanya ay hindi niya gagawin yon. Parang siya pa ang may mali ngayon. Ganoong sitwasyon siya naabutan ng kanyang asawa. Sobrang nag-alala ito nang makita siya sa ganoong sitwasyon. Lupaypay ang katawan at basa ang suot na damit. Ella, anong nangyari? Masama ba ang pakiramdam mo? Sabi na masama talagang pakiramdam mo kanina pa. Agad pinunasan nito ang kanyang mga pawis. Binihisan siya ng damit nito para siyang batang lupaypay at walang lakas. Humingi siya ng tubig dito dahil ramdam niya ang buong tuyot na katawan at buong tuyot na lalamunan. Eto, uminom ka. Sabihin mo, ano pang kailangan mo? Dadalhin na ba kita sa doktor? Hindi, huwag na. Salamat na lang. Ang sama ng pakiramdam ko kanina. Hindi ko kayang bumangon. Walang lakas ang buo kong katawan. Huwag ka magpuyat masyado sa mga gawaing bahay. Paano naman kasi kapag nagsimula ka ng magtrabaho parang ayaw mo nang magpahinga eh. Hindi naman masyadong nakakapagod ang mga gawaing bahay, mahal. Kayang-kaya ko naman yun. Basta kung gusto mong dalhin kita sa doktor, sabihin mo lang. Tumango lamang siya. Ang hindi nito alam na ibang dahilan kung bakit iyon nangyari sa kanya. Hindi rin niya pwedeng aminin ang totoong kwento dahil takot siyang kamuhian ng asawa. Nang sumunod na araw ay biglang dumating si Luis sa kanyang bahay. Masama ang tingin nito sa kanya. Agad niyang kinontrola ang isip nito. Inusal niyang kapangyarihang salita ng kadiliman. Biglang bumait ito kaya gumaan bigla ang kanyang pakiramdam. Kuya Luis, mabutit maayos ka na. Ano bang nangyari sa'yo? At bigla ka na lamang parang isang baliw na ewan. Oo, kumusta kayo dito? Ang tagal kong hindi nadalaw dito ah. Ano bang nangyari sa akin? Hindi mo maalalang nangyari sa'yo? Sigurado ka ba? Wala talaga akong maalala eh. Ang alam ko lang ay matagal akong hindi nakapunta rito. Diba? Parang natinggal lang ako sa bahay ng mahabang panahon. Matagal talaga dahil bigla ka na lamang nawala sa sarili mo. Para kang adik na nasobrahan sa pagsinghot eh. Ang lala naman. Pero sabi ng tatay na kulam daw ako. Ayaw daw sa albularyong gumamot sa akin. Minsan kasi yung ugali mo kuya kaya ayusin mo. Maging mabait ka na. Baka mas malala ang mangyari sa iyo sa susunod kung hindi ka pa magbabago. Tahimik lamang siyang nakikinig sa kanilang usapan habang nagtitimpla ng kape. Pagkatapos ay binigay na yon sa kanila. Nginitian niya si Luis. Ngiting tagumpay sa paghihiganti kahit paano. Mahal, sa'yo rin itong isang tasa. Kape muna kayo ni kuya.
Nagpasalamat sa kanyang asawa. Hindi niya alam kung hanggang kailan mawawala ang alaala ng Kuya Luis, kaya hindi pa komportable. Habang malalim ang pag-uusap ng magkapatid na lalaki, ay naisip niyang umalis na ng bahay. Nagpaalam siyang mamamasyal ngunit wala siyang maisip na lugar na mapupuntahan. Naisip niyang sa mall mag-window shopping. Wala rin naman siyang maisip na dapat bilhin, kaya tamang silip lamang ng mga presyo at bilihin. Nagulat siya nang biglang may magsalita sa kanyang harapan. "Kumusta? Ikaw si Ella, di ba? Tama, ikaw nga. Paano nga pala kita makakalimutan? Ikaw talagang paborito kong bayaran sa bar na yon." Pasensya na pero hindi kita kilala. "Nakalimutan mo na ba ako? Regular mo akong customer sa isang bar. Imposible naman na makalimutan mo ang bukang ito. Kaya pala wala ka na doon. May nakabingwit na pala sa'yo. Buti sineryoso ka. Ang mga katulad mo kasi talagang pampalipas oras lamang." Pwede ba kung wala ka nang gustong sabihin layuan mo ko? Hindi ko gusto ang tabas ng dila mo. "Bakit nahihiya ka bang may makarinig na babaeng bayaran ka nun?" Hindi. Kahit hanggang ngayon, iyan na talaga ang titulo mo eh. Hindi naman mawawala yun." Umayos ka, huwag kang bastos. Hindi mo pa ako nakikilala ng lubos. Ang hindi niya alam ay nasa likuran niya si Laila at narinig nito ang lahat ng kanilang pag-uusap. Bigla na lamang itong nagsalita sa kanyang likuran, kaya mas lalo siyang nagulat. Sikat ka palang babaeng bayaran, Ella. Akalain mo yon? Kahit dito sa mall nakikita mo at nakakasalambuha mo ang mga customer mo. Ano kaya sa pakiramdam ang ganyang bagay? Laila, nagkataon lang ito. Huwag ka na rin makisali pa. Hindi ito nagkataon. Gusto talaga tayong pagtagpuin. Baka kailangan mo na naman ng pera, hindi ba? Pwede naman ako. Nasa ibang bansa pa rin kasi ang asawa ko. Ang hirap kapag malayo sa pamilya. Mukhang pera ka pa naman. Pumatol ka na. Tiyak naman akong ayos lang kay Kuya Ino yan. Ilang lalaki na bang dumaan sa buhay mo? Huwag mong husgahan ng nakaraan ko, Laila. Hindi mo alam kung anong mga kabigatang napagdaanan ko sa buhay. Hindi mo alam. Biglang umitim ang dalawang mata niya, maging ang mukha niya biglang nag-ibang anyo. Natakot maging si Gardo kaya mabilis itong tumakbo palayo. Ngunit huli na dahil tinamaan na ito ng kanyang sumpa. Bigla itong natumba sa mall na yon, kaya biglang nagdagsaan ang mga taong naroon para makiusyoso. Maging si Elay pinagpawisan at tagaktak mula rito sa noo ang kanyang pawis. Sa kabila ng malamig na aircon sa loob ng mall, alam nitong siya ang may gawa kung bakit bumagsak ang lalaki. Patakbo itong umalis, kaya hinayaan niya lamang ito. Nang mawala na ang mga ito'y tahimik na siyang umakbang ngunit walang direksyon. Kusang naglanda sa mga luha sa kanyang mga mata. Hindi niya masisisi kung sobrang baba ng tingin ng mga ito sa kanya. Yun naman talaga ang totoo. Pero bakit gustong buhayin ng mga ito palagi ang nakaraan niya? Hindi rin niya yon kagustuhan kung totoosin. Matagal bago siya muling lumabas ng mall. Ang daming mga tumatakbo sa kanyang utak. Parang gusto niyang huwag munang umuwi ngunit ayaw niyang mag-alala naman ang kanyang asawa. Pagdating niya ng bahay ay naroon si Laila at Luis. Nagulat siya dahil iba ang paraan ng titig nito sa kanya. Maging ang kanyang asawa'y galit na sinalubong siya. "Ginawa ko ng lahat, Ella. Ano pa bang kulang? Bakit kailangang saktan pa ang damdamin ko?" Anong ibig mong sabihin? Sinong nagsabing sinaktan ko ang damdamin mo? Ang galing mong magkunwari. Napakasinungaling. Di ba't nagkita kayo ng suki mo sa bar? Nagalit ka? Naging halimaw ka? Totoo kuya, isa siyang halimaw. Napas lang yata ang lalaking yon. Pinas lang niya. Madilim ang mukha ni Ino. Alam niyang naniniwala kay Lala ang kanyang asawa. Si Luis ay tila kontrolado at nakatingin lamang sa kanya. Tahimik at walang pakialam sa kanilang sagutan. "Pumasok ka sa loob ng kwarto. Mag-usap tayo ng maayos. Kailangan mong sagutin lahat ng mga katanungan ko sa'yo." Kuya, palayasin mo na yan. Delikado yan. Bakit mo pa papapasukin sa kwarto mo? Tatanggapin mo pa ba yan? Halimaw nga yan. "Tumahimik ka, Laila. Ako ang masusunod sa pamamahay na ito. Umuwi na rin kayo." Hindi. Isama mo itong si Laila, Kuya Luis. Sumama ka kay Kuya, Laila."
Kuya, paalisin mo na yan. Delikado yan sa buhay natin. Hindi mo alam kung gaano siya parang demonyo kung magalit. Bait-baitan lang yan. Umalis ka na, sabi Layla. Wag na wag mong matatawag na ganyan ang asawa ko. Kuya, magalit ka naman sa kanya. Bakit parang hindi ka naman yata patas? Ako ang kapatid mo. Gusto lang kitang protektahan. Halimo ang babaeng yan. Kabit yan. Kabit yan ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Biglang dumapo ang kamay ni Ino sa pisngi ng bunsong kapatid nito. Biglang nagdilim ang anyo nito nang sabihin ni Layla ang salita na yon. Kahit siya'y biglang nag-init ang ulo. Pumasok ka na sa loob, Bella. Hindi mo dapat marinig ito. Tahimik siyang pumasok ng kwarto. Naguguluhan na rin siya kung kasalanan ba ni Layla o talagang kailangan lamang nitong mabisto ang katotohanan. Dahil karapatan din naman ng kanyang asawa na malaman ang kanyang katauhan. Naririnig pa rin niya ang bangayan ng magkakapatid. Mukhang siya talaga ang dahilan kung bakit magiging malayo ang loob ng bawat isa sa kanila. Ilang sandali pa'y narinig na niya ang pagbukas at pagsara ng pinto. Papalapit ito sa kanya. Nanatili lamang siyang nakahiga patalikod pa rin. Umupo ito sa kama at matapos ang sandaling pananahimik ay malumanay itong nagsalita. Pasensya ka na, hindi ko sinasadyang napasigaw kanina. Ikaw naman kasi, hindi mo naman sinabi na aalis ka kanina. Tapos malalaman kong nakisalumbuha mo yung... Pasensya na, Ella. Ayokong buhayin ang nakaraan mo. Tinalikuran na natin yun, hindi ba? Pasensya na. Kung alam ko lang talaga na may makikita akong parte ng nakaraan ko, edi sana hindi na ako lumabas pa ng bahay. Hindi na ako lalabas sa susunod. Magkukulong na lang ako dito. Hindi naman sa ganun. Ang gusto ko lang naman ay maging totoo ka lagi sa akin. Ayokong may nililihim ka. Hindi naman talaga ako karapat dapat sa iyo eh. Pwede mo naman akong itakwil na. Tama si Layla. Dapat pinalayas mo na ako titinakwil. Ako lang ang nagiging panggulo sa iyong magkakapatid. Bakit? Anong usapan niyo ng gardong yon? Hihiwalayin mo ako dahil ba sasama ka sa kanya? Anong sinasabi mo? Wala kaming naging usapan at hindi ko gagawing sumama sa kahit na sino. Hindi ako naniniwala. Bakit mo naisipan na hiwalayan ako? Sinabi ba niyang kayo na ang magsama? Anong pinangako niya sa'yo? Walang ganyan, Ino. Ano ba? Ang gulo na talaga ng relasyong ito. Ayoko na. Ang buong akala ko'y magbabago na ang buhay ko dahil nariyan ka. Ganun pa rin naman pala. Wag mo akong iwanan, Ella. Maawa ka sa akin. Ginawa ko naman ng lahat, hindi ba? Ano pa ba ang kulang? Sabihin mo sa akin, anong gusto mo? Handa akong ibigay lahat ng hiling mo. Tahimik na buhay, totoong pagbabago. Na walang nagdududa, na walang may nangmamaliit at nanghuhusga. Iyon sana ang gusto ko pero mukhang hindi na mangyayari yung bagay na yan. Ito na talaga ako, babaeng putik. Meron bang nangmamaliit at nanghuhusga sa'yo sa pamilya ko? Si Layla ba? Sabihin mo sa akin. Bakit kasi ayaw mo na lamang akong paalisin? Ayoko na ng gulo. Ayoko maging dahilan ng away niyong magkapatid. Kung ako sa'yo, hayaan mo na lamang akong umalis. Ikaw ang buhay ko, Ella. Kung mawawala ka sa akin, mas mabuting mawala na lang din ako. Mangako kang kahit na anong mangyari, hindi mo ko iiwanan. Wala siyang magawa. Mahal din niya ito. Hindi niya kayang saktan ito dahil ito lamang sa tanang buhay niya ang nagbigay sa kanya ng pagpapahalaga. Kinabukasan, maagang dumating ang kanyang hipag. Nagtitimpla pa lamang siya ng kape nang diretso itong lumapit sa kanya. Nagulat pa siya nang bigla siya nitong sampalin. Anong problema mo, Layla? Bakit bigla mo na lamang ako sinampal? Di ba dapat ako ang gumawa na sa'yo? Nagtataka ka pa. Wisit ka sa buhay naming magpapamilya. Sampid ka lang naman eh. Lumayas ka na. Lubayan mo kami. Malas ka sa pamilya namin. Maghinay-hinay ka lang sa pananalita mo, Layla. Liga lang kasal namin ni Ino. Kaya hindi ako sampid. Saka, hindi naman ako nagdadamot sa inyo ah. Itinuturing ko rin naman kayong pamilya. Mababa ka pa rin. Ang kapal lang ng mukha mo. Bakit hindi ka pa rin lumalayas dito? Hindi na ba talaga tatabla ng hiyayang mukha mo? Nagmamahalan kami ng Kuya Ino mo. Bakit ba pilit mo kaming pinaghihiwalay? Karapatan naming mahalin ang isa't isa. Dahil hindi kayo bagay.
Napakabait ng Kuya Ino para mapunta lamang sa kagaya mo. Ikaw, babaeng putik ka na. Halimo ka pa. Tiyak na may itim na nilalang na bumabalot na iba sa iyong pagkatao. Mag-ingat ka, Laila. Baka ang itim na nilalang na tinutukoy mo ang papas lang sa'yo. Kung ganun, masamang nilalang ka nga. Aswang ka? Mangkukulam? Natigil ang kanilang pag-uusap nang biglang bumukas ang pinto. Dumating si Ino kaya pinilit niyang maging kalmado. Sinalubong niya si Ino at hinagkan kaya muli na namang napairap si Laila. Hindi niya yon pinansin at nagkunwari na hindi niya yon nakita. Hanggat maaari ay ayaw niyang patulan ito. Tamang-tama, mahal. Kakatapos ko lamang magtimpla ng kape. Laila, pwede ka bang ikaw nang gumawa ng kape mo? Hindi ko kasi alam ang timpla mo, baka hindi mo magustuhan. Kaya ko. Ako nang bahala sa sarili ko. Mahirap na kapag ibang gumawa. Nakasimangot pa rin itong ginagawa yon. May laman ng salita nito ngunit hindi niya na yon pinansin pa. Pagkatapos nitong timplahin ay huling-huli niya kung paano nito sinadya. Nabitawan ng tasang ng kape kaya natapon ito sa kanyang kamay. Napahiyaw siya sa sobrang init. Lumabas ang galit sa kanyang puso. Lalo naman si Ino nang makitang namula at nalapnos ang kanyang kamay sa mga daliri. Sinadya mo yun, Laila. Bakit ba napakasalbahe mong bata ka? Aakusahan mo pa si Ella na halimaw. Ikaw ang totoong halimaw. Kuya, bakit kung magalit ka sa akin ngayon parang ako ang nakagawa ng mali sa'yo? Huwag mo akong dramahan. Kilalang kilala kita, Laila. Malayo ang loob mo kay Ella. Kaya gusto mo siyang sirain sa akin. Nagulat ito nang biglang sampalin ni Ino ang kanyang kapatid. Lalo naman si Laila na hindi inasahan na magagawa yun ng kuya. Dahil sa babaeng yan nagawa mo akong saktan. Mas mahalaga pa sa yung babaeng yan kaysa sa kapatid mo. Asawa ko siya. Walang kahit sino man ang pwedeng manakit sa kanya. Ako lang dapat ang dumipensa para sa kanya. Kaya subukan mo ulit na saktan ang asawa ko. Hindi ako manghihinayang na itakwil ka. Ako ang kapatid mo, kuya. Siya pa ang papaboran mo. Sa isang maruming lugar mo lamang yan nakilala, hindi ba? Biglang dumapo ang kanang palad ni Ino sa mukha nito. Nakapikit siya sa gulat dahil sa ginawa ng kanyang asawa sa kapatid. Hindi niya yun inasahan. Mahal na mahal nito ang mga kapatid nito ngunit nagawa nitong saktan para sa kanya. Kahit kapatid kita, kung hindi mo kayang respetuhin at tanggapin ang aking asawa, wala akong magagawa pa. Umalis ka na lamang dito sa bahay. Kung hindi mo kayang irespeto ang asawa ko, kalimutan mo na rin kapatid mo ko. Patakbo itong lumabas ng bahay. Naawa rin siya kaya hinarap niya si Ino. Pinagalitan sa ginawa nito sa sariling kapatid. Hindi mo dapat ginawa sa kapatid mo yon. Dahil lang sa akin sinaktan mo ang kapatid mo. Bakit hindi? Inabuso ka niya. Halata naman yun eh. Ako ang asawa mo kaya dapat ako ang puprotekta sa'yo. Alam ko pero kaya lang naman niya nagawa yun dahil sa mabigat ang loob niya sa akin kasi ayaw niya ako para sa iyo. Kasi nga mababa at marumi ang tingin nila sa akin. Di ba napag-usapan na natin to? Ayoko nang marinig pa ang mga salitang yan. Pasensya na. Yun naman talaga ang totoo. Halika na. Gagamutin natin yung kamay mo. Ayokong makarinig ng mga negatibong usapin. Mas lalong naramdaman niya ang alaga at pagmamahal ni Ino para sa kanya. Kaya wala siyang pakialam pa kung ano ang pang-aping gagawin ni Laila sa kanya. Wag lamang siya nitong sagarin pero ang tingin niya ay hindi na ito lalapit pang muli sa kanya. Ngunit mali siya dahil kinabukasan hinintay lamang nitong umalis ang kanyang asawa. Pumasok agad itong galit na galit. Ikaw na naman, Laila. Ano na naman bang kailangan mo sa akin? Bakit ba ayaw mo akong tigilan? Kailangan pa bang itanong yan? Natural, babawi ako ngayon dahil wala si kuya. Ano sa tingin mo, mananahimik lang ako? Ako pa bang may atraso? Nalapnos ang balat ko dahil sa ginawa mo. Alam naman natin na sinadya mo yon. Dapat nga sa mukha mo yun eh. Ang kapal mo kasi. Sana naman magising ka na. Lumapit pa ito sa kanya at walang pasabing dumapo sa kaliwa at kanang pisngi niya ang mga palad nito. Sobrang sakit yon kaya nandilim ang kanyang paningin. Anong ginawa mo, Laila? Lumayo ka sa akin.
Kulang pa yan. Ella, ito pa. Tinadyakan siya nito sa tiyan. Sa sobrang lakasin napaluhod siya sa sahig. Sapo niya ang kanyang tiyan. Napangiwi sa sobrang sakit nang makahumay muling nabuhay ang halimaw sa kanyang puso. Maraming beses na kitang pinagbigyan, Laila. Pero ganun ka pa rin. Kaya kung anumang parusa ang binigay ko kay Kuya Luis, mas matindi ang sayo. Humalakak ito sa kanyang sinabi. Inakala nitong hindi seryoso ang kanyang banta. Mas lalo siyang nanggigil nang bigla siyang sabunutan nito. Kalabisan na ito, Laila. Nakakarami ka na. Nagulat ito ng pagtingala niya ay biglang nagbago ang kanyang imahe. Naging itim ang kanyang mga mata, nanggatal ang kanyang mga ugat sa mukha at sa kamay. Mas lalo pa itong natakot nang bigla siyang lumutang sa ere. Isang malaking anino ng alakda ng naging anino niya sa kanyang likuran. Halos may estatwa ang kaharap niya sa gulat. Halimaw ka! Taranta ito at hindi alam kung saan tutungo. Humakbang siya palapit dito. Siya naman ay ngising kampon ng kadiliman sa mga sandaling iyon. Binuhay mo ang pagiging halimaw ko. Ilang beses kitang pinagsabihan pero ayaw mong makinig. Kaya ngayon, simulan mong pagdusahan ng parusa ko sa'yo. Hinarap niya ang kanyang kanang kamay dito na parang sinasakal ito. Napahawak ito sa leeg sabay ubo. Umiling-iling itong nagmamakaawa sa kanya. Wag mo akong paslangin, maawa ka sa akin. Ayoko pang mamatay. Hindi naman kita papaslangin. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Babaliwin kita pareho ng kay Kuya Luis. Umiling-iling itong nagmamakaawa. Ngunit lumabas na ang halimaw niyang katauhan at wala nang atrasan yon. Hindi nga pala dapat kitang baliwin. Mahalata nila agad yon kapag ganun ang gagawin ko. Kaya dapat ibang parusa naman. Ibang parusa naman ang ipapataw ko sa'yo. Nilapitan niya ito at hinawakan ng puso, ang ulo at ang kanang paa. May inusal siyang itim na dasal pagkatapos gawin yon. Nanginginig sa takot ang kamay at ang bibig nito. Anong ginagawa mo sa akin? Bakit parang may gumagalaw sa loob ng aking katawan? Umuwi ka na. Ngayon na. Mamaya mo pa maaani ang parusa ko. Patakbo itong lumabas ng bahay na tila ba wala sa sarili. Walang lingon-lingon. Gulat at takot pa rin ang reaksyon ng muka. Wala na siyang pakialam pa. Ginawa na niya ang lahat para maging mabuti rito. Pero lagi itong abusado. Lagi siyang sinasaktan sa tuwing nagkakaharap sila nito. Kinabukasan inabalitaan agad niya ang resulta. Paralisado ang kalahating katawan ni Laila. Si Mang Enrico na ama nito ang pumunta sa bahay nila para humingi ng pera pampagamot. Ano na naman po bang nangyari kay Laila, tay? Baka naman kadramahan lamang po yan. Hindi anak, magtiwala ka. Hindi mo alam kung paano nahihirapan ngayon ang kapatid mo. Kalahating katawan niya, hindi makaramdam. Tahimik lamang siyang nakikinig. Nakakaawa rin si Laila ngunit mas magiging kawawa siya kung ganong araw-araw siyang sinusugod nito at sinasaktan. Tiyak na higit na kawawa si Ino dahil mapapagastos na naman ito. Mapagaling lamang ang kapatid. Kailangan ko ng pera, Ino. Maawa ka sa kapatid mo. Kailangan niyang maggamot. Nag-iisang kapatid mo siyang babae. Saan niyo ba siya gustong dalhin? Sa ospital malamang malala yung karamdaman ng kapatid mo eh. Sana lang mabigyan mo ko ng malaking halaga ng pera. Sandali tay, kukuha lang ako. Mahal, ayos lang bang bawasan ko muna yung ipon natin? Naku Ino, hindi mo naman ako kailangan tanungin pa. Mahalaga naman yun eh. Kailangan ko pa rin magpaalam sa iyo, asawa kita eh. Tila nakukonsensya siya sa kanyang asawa. Hindi rin niya magawang sabihin dito na siya ang may gawa ng lahat. Kawawa tuloy ito. Gustong mag-ipon ng pera pero dukot din ang dukot dahil sa panggamot. Gayong kagagawan lang naman niya. Naisip niyang layasan na lamang ang kanyang asawa. Siya lang naman ang dahilan ng kamalasan sa buhay nito kaya mas mainam na lumayo na lamang. Walang direksyon ng lugar na kanyang pinuntahan. Basta ang mahalagay hindi nito matunton. Masakit din sa kanya na iwanan ito ngunit wala siyang magagawa. Mabigat talaga ang loob ng pamilya ni Ino sa kanya. Sa lugar na yon ay nakahanap siya ng maliit na bahay na maaaring bilhin.
Pinagtayuan niya yon ng maliit na tindahan. Magandang pwesto na yon kaya naging mabenta ang kanyang tindahan. Ngunit hindi rin yata siya tinatantanan ng problema. Binastos siya ng isang lalaking lasing na nagpakilalang si Mang Kanor. Gusto nitong pumasok sa kanyang buhay kahit ilang beses na niya itong tinanggihan. Gabi na yon at konting oras na lamang ay magsasara na siya ng tindahan. Sana naman po nakakaintindi kayo, Mang Kanor. Gabi na po. Magpapahinga din po tayo. Pagod din po ako sa trabaho ko sa buong maghapon. Ayaw mo bang may kasama? Ako ang magbabantay sa iyo. Dito lang ako matutulog kasama mo. Hindi ko po kailangan, Mang Kanor. Umuwi na po kayo sa pamilya nyo. Huwag niyo po akong istorbohin, pakiusap. Byudo ako kaya bagay na bagay tayo. Tiyak naman akong gusto mo rin eh. Masarap mabuhay ng may kasama, hindi ba? Kilabutan naman po kayo, Mang Kanor. Tahimik po ang buhay ko rito. Parang awan nyo na. Huwag niyo pong guluhin. Umuwi na po kayo. Sus, akala mo hindi ko alam kung saan ka galing. Yang mga tattoo na yan, yang paro-paro sa dibdib mo, saka sa balikat mo, alam ko yan. Hindi ka kagalang-galang na babae. Kahit magsinungaling ka pa, nakapasok na ako sa ganyang lugar maraming beses, kaya hindi ka pwedeng magmalinis sa akin. Hindi siya makasagot agad, ngunit nag-akyatan ng dugo sa kanyang ulo. Hindi niya inasahan na may pamilyar sa mga tattoo ng bar na pinagtrabahuhan niya. Lahat na may pagkakataong magbago. Huwag niyo po akong husgahan. Wala kang karapatan kahit konti sa pagkatao ko. Kahit isipin pang nagbago ka na, sa isip ng maraming tao na alam na ang pagkatao mo, isa ka pa ring mababa. Kaya nagpasalamat ka na lamang sana kung may isang kagaya ko ang papatol pa sa'yo. Pakiusap po, Mang Kanor. Mawalang galang na po. Umuwi na lang po kayo. Bakit natatakot kang malaman ng mga tao na mababang uri ka ng babae? Hindi naman na dapat marinig kung hindi ka naman magmamalaki sa iyong sarili. Isa pa, Mang Kanor. Kanina pa ako nakikiusap sa'yo. Huwag niyo naman pong sagarin ang galit ko. Pilit ako nagpapakabait. Sadyang ginising yung nananahimik kong katauhang halimaw. Tinawanan lamang siya nito. Mukhang hindi nakakatakot ang kanyang banta, kaya mas lalo lamang uminit ang kanyang ulo. Tila ayaw ng mundo na maging mabait siya. Sinubukan niyang maging mabuti, ngunit ang mga tao mismo ang gustong magising ang halimaw na kanyang pagkatao. Nang ayaw pa rin siya nitong tantanan, ay napilitan na siyang kulamin ito. Biglang natigilan si Mang Kanor. Sumakit bigla ang tagiliran nito. Epekto yun ng pagkulam niya. Nang hindi nito napapansin. Pagdating nito sa bahay nito ay mas lalo itong magugulat dahil iihilagi ito ng pulang likido at kung hindi titigil ay maaari nitong ikamatay. Ginagawa niyo akong masama. Kayo talaga nagtutulak sa akin para gawin ng bagay na hindi naman dapat. Hindi niya mapigil ang kanyang luha. Gusto niyang maging mabuting tao. Pinagtutulakan naman siya para maging masama. Ito yata ang buhay niya. Mamuhay siya bilang mangkukulam at hindi na yun mawawala pa sa kanyang palad. Pilit niyang inaayawan noon ngunit dahil sa mga abusadong tao, kinakailangan niyang kumilos. Maaga siyang sinugod ng lalaki. Nagulat pa siya sa harap-harapan siya nitong sinumbatan at sa harapan ng mismong maraming mamimili. Ikaw lang naman ang huling kausap ko kahapon, kaya posibleng ikaw ang kumulam sa akin. Maaga ka na naman pong nambubuwisit, Mang Kanor. Umuwi ka na sa inyo. Huwag mo isisi sa akin ang anumang kahangalan mo. Umanda ka kapag nahanap ko ang albularyo. Ibabalik ko sa iyo itong ginawa mo sa akin. Hindi siya kumibo sa naging banta nito. Hinayaan niya na lamang na magkuda ito ng magkuda hanggang sa magsawa. Pinagtinginan ito ng mga mamimili at maging siya'y tila kinikilatis ng mga nakapaligid. Wala siyang pakialam. Kung nagawa man niya yun ay dahil na rin yun sa walang galang ito sa kanya. Nang araw ding yun ay ramdam niya ang kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Alam niyang atake yun ng albularyo. Lumapit sa albularyo si Mang Kanor. Nagmadali siyang isinarado ang tindahan. Kailangan niyang lumaban espiritual. Siya ang binastos. Dumepensa lamang siya.
pero hindi pa niya sigurado kung kaya niyang lumaban sa albularyong aatake sa kanya. Kaya nang nilapitan ni Luis na isang hila lamang nito ng kaluluwa niya ay ubos agad ang kanyang enerhiya. Agad siyang umusal ng itim na kapangyarihan pagpasok pa lamang niya sa loob ng kwarto. Muli naman siyang nanghina, ngunit nagmatigas siyang lumaban. Bakit lagi siyang dihado? Siya naman ang ginagawa ng masama. Tigilan mo na ako. Dapat lang parusahan ng katulad niyang bastos at walang galang sa kapwa. Gustuhin mo bang marami pang kababaihan ang babastusin ng matandang yan? Isang boses matanda ang umalingaw-ngaw sa kanyang paligid. Galit ito sa kanyang ginawa. Kahit ginawan ka niya na masama, hindi pa rin tamang atake ang ginawa mo. Gawain niyan, dilim yan, bawiin mo. Nagmatigas pa rin siya. Bakit niya babawiin? Tapos babalik na naman ito at hindi na naman siya titigilan sa pagiging bastos. Bawiin mo, kung hindi mapipilitan akong paslangin ka. Muli siyang umusal ng panlaban sa kapangyarihan ng matandang albularyo. Ngunit mas lalo lamang siyang nanghina. Aminado siyang wala siyang laban sa kapangyarihan nito. Ibang taglay nitong kapangyarihan. Nang halos mawala na siya ng lakas ay naisip niyang sumuko. Wala siyang laban at laging talo pagdating sa laban ng isang albularyo. Kinuha niya ang ipinataw na parusa kay Mang Kanor. Nagmamakaawa sa matanda na huwag siya nitong saktan pa. Makalipas ang ilang sandali ay wala ng init ng temperatura sa kanyang paligid. Wala nang mainit at tila ba nakakabinging enerhiya. Bagsak muli ang kanyang katawan. Aminado siyang dehado lagi siya pagdating sa pakikipaglaban sa kapangyarihan ng isang albularyo. Napagtanto niyang totoo ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ang paghihiganti ay sa Diyos lamang. Paano ang parusang ipinataw niya sa kanyang mga bayaw? Tiyak na nagduro sa pari ng mga ito. Wala siyang nararamdaman na atake. Ibig sabihin ay hindi pa alam na kulang ang sanhi ng karamdaman na mayroon ng mga yon. Hindi siya mapalagay. Gusto na niyang bumalik sa piling ni Ino. Subalit anong mukha naman ang ipapakita niya sa kanyang asawa? Parang hindi na siya karapat dapat pang magparamdam. Tiniis niya ang mga araw na mag-isa siya. Kailangan niyang harapin ang konsekwensya dahil ito yung gusto niya. Kung naging mabuti lang sana sa akin ng mga kapatid mo, Ino, hindi naman dapat mangyari ang bagay na ito. Hindi niya maiwasang malungkot at maiyak. Si Ino ang nag-iisang lalaki na kaya siyang intindihin at tanggapin sa kabila ng lahat. Pero wala na. Tapos na ang lahat para sa kanila. Hindi na muli pang nagparamdam si Mang Kanor. Subalit marami pa rin kalalakihan ang laging nagpapalipad hangin. Pilit niya ang mga iyong iniiwasan ngunit mas lalo naman yatang dumarami. Isa na sa mga ito si Dave. Araw-araw tambay sa kanyang tindahan. Kunwari ay tutulungan siya. Yun pala iba ang balak kaya prangka na niya itong sinabi. Ang kanyang saloobin. Pwede ba, Dave? Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Ilang beses ko bang dapat sabihin sa yung ayokong may nanliligaw sa akin? Hindi mo ba nakikita ang singsing sa daliri ko? Kasal na ako kaya tumigil ka. Kung kasal naman kayo at hindi naman kayang protektahan, anong silbi naman ang relasyon nyo? Anong silbi ng pagiging asawa niya? Ako nandito ko lagi sa iyo, kaya kitang buhayin. Kahit wala na itong tindahan mo. Hindi ako mukhang pera at lalong hindi ko inaasa ang sarili ko sa iba. Umalis ka na nga lang, Dave. Wala pang babae yan tumanggi sa pag-ibig ko. Alam mo ba yon? Kaya hindi kita susukuan. Para kang aso na mahirap paintindihin, Dave. Pwede ba umalis ka na? Alam ko naman na magiging akin ka rin. Wala kang ibang pagpipilian kundi ang ibigin ako. Darating yan, Ella, tandaan mo. Wala din akong kinatatakutan, Dave. Subukan mong daanin ako sa dahas. Makikita mo ang tunay kong anyo. Biglang nagdilim ang anyo nito. Galit ito dahil sa hindi siya nito kayang takutin. Lahat ng mga banta nito'y kaya niyang tablahin. Gayunpaman, pilit pa rin itong nagbabait-baitan upang makuha ang kanyang loob. Hindi kita susukuan, Ella. Ikaw lang ang babaeng nagbigay pahirap sa akin ng ganito. Hindi kita titigilan hanggang sa makuha ko ang loob mo. Kahit diamante ibibigay sa iyo, mahalin mo lang ako. Kahit isang kaba ng diamante pa yan, hindi ako masisilaw.
Umalis ka na lang kasi. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Sige, aalis ako ngayon. Pero asahan mong babalik ako bukas. At sa susunod pang bukas, hindi kita titigilan, Ella. Dahil ikaw ang babaeng pangarap ko sa buhay. Bahala ka sa buhay mo. Nakakapagod ka na. Kahit araw-araw ka dito sa buong taon, hindi mo pa rin ako mapapaibig dahil iisa lang ang mahal ko at ang asawa ko yon. Hindi mo kasi naiintindihan. Kailangan mo ng taong katuwang mo at poprotekta sa'yo. Ako ang taong yon. Nasaan ba yung sinasabi mong asawa? Wala siya. Hindi kanya kayang protektahan. Parang gusto na niyang mapikon dito. Kanina pa ito pinapauwi ngunit matigas pa rin ang ulo. Kalaunan ay naiintindihan naman ito ang kanyang pakiusap na umalis na. Ngunit ng gabing matutulog na sana siya, muling bumalik sa normal ang pawala-wala ng diwa niya na tila ba may nagpupumilit na buksan ang kanyang pinto. Agad siyang bumangon. Kinuha ang flashlight upang pailawan kung sino ang nasa labas. Ngunit bago pa man siya makatayo, isang lalaki na may hawak ng baril ang nakapasok. May suot na maskara at ang malala, nakatutok at nakadikit na ang baril nito sa kanyang ulo. Sino ka? Anong kailangan mo? Hindi ito sumagot, bagkus itinadyakan siya nito sa tiyan. Halos magdilim ang kanyang paningin sa ginawa na iyon ng lalaki. Hindi pa man siya makahuma nang bigla nitong punitin ng kanyang damit. Bigla niyang naalala ang ginawa ng kanyang bayaw. Muli na namang nagising ang halimaw sa kanyang dibdib. Uusali na sana niya ang itim na dasal para bigyan nito ng parusa nang biglang pumasok si Dave. Agad nitong binugbog ang lalaki nang makita nito ang ginawa sa kanya. Patakbong lumabas ito para makatakas. Kaya hindi na ito hinabol pa ni Dave. Binuksan nito ang ilaw at tinakpan siya ng kumot. Paano mong nalaman? Napadaan ako dito. Narinig ko ang boses mo at ang lalaking yun kaya hindi na ako nagkatubiling pumasok. Tumango na lamang siya. Napaisip ng malalim. Patawarin siya ng puon ngunit ramdam niyang may iba sa dalawang lalaki. Tila ba pinaglalaroan lamang siya ng mga ito. Ngunit hindi rin naman niya pwedeng sumbatan ng ganun lamang ang lalaking ang hangad lamang ay ipagtanggol siya. Tanging ang magagawa na lamang niya ay magpasalamat. Hindi mo naman kailangan magpasalamat. Sabi ko naman sa'yo, kapag darating ang araw na magiging tayo, ako ang poprotekta lagi sa'yo. Pasensya na, hindi ganun kadaling magdesisyon. Alam mo namang may asawa akong tao pero napakakulit mo pa rin. Nasaan nga ang asawa mo? Wala. Kaya hindi problema. Maghihintay naman ako para sa iyo eh. Tahimik lamang siya. Hindi alam ni Dave na ang kanyang balak. Hindi mawala ang hinala niyang kuntsaba lamang nito ang tao kanina. Nang umalis ito'y naisip niyang sundan ng binata. Kailangan niyang manmanan upang malaman niya kung totoo nga ba ito sa kanya o sadyang kasabwat lamang nito ang kaninang lalaki. Tahimik niya itong sinundan nang wala itong kaalam-alam. Pagdating niya sa huling kanto'y namataan niya ang lalaki. Naroon ito, hinihintay si Dave. Biglang kumulo ang kanyang dugo. Sabi na nga ba niya't kasabot nito ang lalaki. Tawanan ng mga ito nang magkaharap. May iniabot si Dave na sobre rito. Mas lalo niyang nakumpirma na pinaglalaroan siya ng mga yon. Muli siyang bumalik ng bahay, tahimik na tulala. Walang ligtas na lugar para sa kanya. Kahit saan siyang magpunta, may mga taong pilit siyang gagawing masama. Hindi pa rin siya nag-alangan na gamitin ang kapangyarihang itim. Kung hindi matino ang mga tao sa paligid niya, wala siyang magagawa kundi ang magbigay ng parusa. Kinabukasan, hapon na nang dumating si Dave. Hinayaan niya lamang ito, halatang bagong gising kahit bagong paligo. Tiyak na hangover pa sa inom kasama ng lalaking tumutok sa kanya ng baril. Pasensya na Ella, ngayon lang ako nakapunta. Paano kasi napuyat ako kagabi? Ayos lang, walang problema. Mukhang may hangover ka pa. Hindi wala akong hangover. Nakatulog ka ba ng mahimbing kagabi? Huwag kang mag-alala, hindi na mauulit ang bagay na yon. Talagang hindi na, Dave. Sisiguraduhin kong nakakandado ng matibay ang aking pinto. Wala nang kahit na sino pang makakapasok sa bahay ko. Isa pa yan, dapat talaga para maiwasan ng mga masasamang loob na lumapit sa iyong bahay. Saka bakit kasi hindi mo pa ako sinasagot para hindi ka na sana mag-isa?
Salamat na lang Dave, gaya ng sinabi ko, kaya kong mabuhay ng mag-isa. Hindi muling umimik ang binata, muling nagdilim ang mukha nito. Gayunpaman, wala pa rin siyang pakialam. Buo ng kanyang desisyon, walang makakapalit kay Ino sa kanyang buhay. Matapos ang mahabang pananahimik ay muling nagsalita ang binata. Pinagbigyan na kita ng maraming beses, Ella. Nagmamatigas ka pa rin. Pwes, kung hindi kita madadala sa santong dasalan, dadaanin kita sa santong paspasan. Tingin mo naman natatakot ako. Kayang-kaya kitang paslangin ng nakatayo, Dave. Ang yabang mo, kaya mo rin bang humawak nito? Bigla siya nitong tinutukan ng baril. Napatayo siya sa harapan ng kanyang tindahan. Hindi niya inakalang may baon nito. Anong gagawin mo? Babarilin mo ako ngayon? Hindi mo magagawa yan. Kung hindi ko mapapakinabangan yan, pinagpapantasyaan kong katawan, mas mainam na hindi na rin mapakinabangan pa ng iba. Biglang kumulo ang kanyang dugo. Dumilim ang kanyang buka, maging ang kanyang mga matay naging itim. Hinarap niya dito ang kanyang kamay. Napahawak si Dave sa leeg. Hirap itong magsalita na tila ba sinasakal. Unti-unti itong nakalutang sa ere kaya mas lalong rumihistro ang takot sa muka. Matagal akong nagtimpi. Pilit niyong binubuhay ang halimaw sa aking katauhan. Mas diniinan pa niya, kaya namula ito ng gusto. Halos mapugto na ang hininga nito. Nabitiwan na rin ito ang hawak nitong baril. Alam niyang nangihina na ito. Tama na. Parang awa mo na. Hindi na ako magiging istorbo pa sa buhay mo. Hayaan na kitang mamuhay ng tahimik. Magsasalita pa sana siya nang biglang may lalaking dumating. Dave, insan, bakit ka nakalutang sa ere? Anong nangyari sa'yo? Sa gulat niya bigla niya itong nabitiwan. Napatingin sa kanya ang lalaki. Halos tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Gusto na niyang lamunin ang lupa. Kitang-kita ni Ino ang ginawa niya kay Dave at ang pag-aanyong halimaw niya. Mahal, ikaw yan. Totoo nga, isa kang mangkukulam. Teka lang. Dave, kilala mo ang babaeng ito. Insan. Hayop siya, halimaw yan. Insan Ino. Si Ela'y asawa ko. Wag na wag mo siyang tatawagin ganyan. Pambihira, Ino. Nag-asawa ka ng halimaw. Hinahanap mo siya. Bakit ka ba niya nilayasan? Oo nga pala. May dealer ka ba ulit ng mga ginto sa black market? Isang buwan na akong walang komisyon eh. Pwede ba Dave, umalis ka muna. Mag-uusap kami ng asawa ko. Mahalagang bagay ang pag-uusapan namin. Tila takot na takot din ito kay Ino. Walang paalam agad itong umalis. Parang gusto niyang pagsarahan ito ng tindahan. Ayaw niya itong kausapin. Takot siyang sumbatan nito. Bakit mo pa ako sinundan dito? Paano mo na lamang nandito ako? Hindi kita sinundan. Ang lugar na ito'y baluarte ng aking angkan. Si Dave ay hindi lang pinsang puo ko. Kasama ko siya sa black market sa pagbibenta at pangungumisyon ng ginto. Pero hinanap kita kung san-san. Hindi ko inasahan na nandito ka lang pala. Patawarin mo ko, Ino, pero hindi ko kayang maging mabait. Lalo na kung inaabuso ako. Kaya hindi ako karapat dapat sa'yo. Gusto kong lumayo sa'yo ngunit hindi ko naman alam na ito rin pala ang lugar ng iyong mga angkan. Dahil ba sa ginawa mo kay Kuya Luis at Laila? Yun bang tinutukoy mo? Alam mo na, sinabi na nila sa'yo. Gumaling na ba sila? Naipagumot muli silang dalawa sa albularyo. Umamin silang dalawa sa akin, lalo na si Kuya Luis. Galit na galit ako sa kanya sa ginawa niya sa'yo. Pero kapatid ko pa rin siya, lalo na si Laila. Hindi ko sila pwedeng itakwil. Kung pwede sana magpatawad na rin kayo sa isa't isa. Nang ganun lang kadali, sa bagay nakaganti na ako at nahihiya ako sa'yo dahil sa ginawa ko. Kampun talaga ako ng dilim, anong magagawa ko? Mahal, naiintindihan kita. Naiintindihan ko kung bakit nagawa mo yun. Sina Kuya Luis at Laila'y ganun din. Alam naman nilang sila ang bumuhay ng galit mo. Doon na siya napaiyak at yumakap kay Ino. Hindi niya kagustuhan ng lahat. Binuhay ng mga ito ang kanyang galit. At ang totoo'y mahal na mahal pa rin niya ang kanyang asawa. Kaya nang hilingin ni Ino na magsama silang muli at kahit hindi na muling babalik sa kanilang bahay. Dito na lang tayo kung gusto mo, malayo sa aking pamilya para mas komportable ka.
Hindi na muna natin ipapaalam sa kanila hanggat gusto mo. Irerespeto ko ang magiging desisyon mo, Ella. Sigurado ka bang kaya mo pa rin akong tanggapin sa kabila ng kasamaang nagawa ko? Asawa kita, nangako ko sa harap ng altar na lahat ng kahinaan mo ay kaya kong tanggapin. Magkasama tayo sa hirap at ginhawa. Hindi ba ganoon rin ang pangako mo sa akin? Inalimutan mo na lamang ba ang bagay na yon? Mas lalo pa siyang naging emosyonal. Sobrang swerte niya sa kanyang asawa na kaya siya nitong intindihin. Muli nga silang nagsimulat sa unang pahina ng kwento ng kanilang buhay. Binaon sa limot lahat ng mga masalimuot na karanasan sa buhay. Sinunog na rin niya ang mga bagay na naghihikayat sa kanya sa kasamaan. Napagtanto niyang mali ang kanyang ginawa. Hindi niya dapat nilagay sa kanyang kamay ang paghihiganti dahil ang Diyos ang tanging may karapatan na gumawa ng ganoong bagay. Na dapat kahit anong panlalait at pangmamaliit ng mga tao sa paligid, mananatili pa rin kalmado at mapagpatawad dahil mayroong nag-iisang may-ari at tagapagsingil para sa lahat. Hanggang dito na lamang po ang kwento mga ka-DM at maraming salamat po sa inyo. I-comment nyo lang po sa ibaba kung anong masasabi nyo sa kwento at sa susunod, yun po yung isa-shoutout natin. Maraming salamat at hanggang sa muli.